Brother Bador, tawagin mo na lang ako sa pangalang Junjun, 53 years old. Kasalukuyang nasa Kingdom of Saudi Arabia, OFW. Binalikan ko ang aking alaala nang ako ay 9 na taong gulang. Naway sa mga kabataan ngayon, maging inspirasyon ang aking karanasan. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay sa lalaki. Maagang namatay ang aking ama sa isang aksidente. Pakinggan niyo po ang aming kwentong magkakapatid. Heto po iyon. Junjun, ikarga mo na nga sa kariton ng mga gulay ko. Dalhin mo sa pwesto ha. Doon na lang kita aabutan. Opo, Aling Ne. Kumusta, Junjun? Mukhang ang dami niyan ah. Oo, kay Aling Ne to. Dalhin ko sa pwesto niya. Tapos ka na ba sa isdaan ni Mang Baste? Oo, kanina pa. Maaga sila nakapamili. 5:00 pa lang, andito na sila. Mang Romy, isa nga pong plain na lugaw. Bigyan mo na rin ako ng tokwat baboy. Kuya Jun, tapos ka na magbuhat? Oh, Oye, halika. Kumain ka na dito. Ubus na ba ang mga plastic bag mo? May natira konti, pero bukas na lang ulit ito. Gutom na ako eh. Kain ako lugaw, kuya. Oh, kamusta Oyi? Nakaubos ka na ba ng plastic bag mo? May natira konti, ate. Bukas na lang ulit. Oh, sige, pahinga ka na. Nakita mo ba si Kuya Jun mo? Oo, ate. May binubuhat pa. Nagkita kami sa karinderya ni Mang Romy. Pinakain niya ako ng lugaw. Magsitulog na kayo at maaga pa kayo ulit bukas, ha? Mabuti nga. Tanghali ang pasok niyo sa school. Biyaya ng Diyos ang pagbubuhat sa palengke at pagbibenta ng plastic bag. May nakukunan kayong baon at kahit papaano may pagkain tayo sa mesa. Opo, Ma. May exam kami bukas. Review lang ako ng konti. Ako, pasensya na lang kayo mga anak, ha? Mahirap lang tayo. Maaga pang namatay ang tatay niyo dahil sa isang aksidente. Walang hiyang sumaksak sa ama niyo. Kamusta na bang kaso, Ma? Ano bang nangyari sa pumatay kay Papa? Ayun, dinidinig pa. Malaki raw ang tsansa na makulong yung walang hiya. Dapat lang na magbayad siya. Kuya Jun, tapos ka na ba magbuhat? Antay mo lang ako. Isa na lang to. Kay Aling Cora. Hadid ko lang. Kain tayo lugaw, ha? Oo, sige. Nakaubos ka na ba ng plastic bag mo? Oo, kuya. Malakas ang benta. Madaming tao. Brother Bador, malungkot at mahirap ang aming kabataan. Sumabak kami agad sa hamon ng buhay. Sa murang edad, naranasan namin magtrabaho at magbatak ng buto. Matyaga at magtiis. 2017, namatay ang aming ina sa edad na 70 years old. At ang aking kapatid na si Oyi naman, 2022, sa sakit na kidney failure. Malapit na rin akong mag-retired sa aking work. Almost 11 years old na ako dito sa Saudi bilang foreman. Napagdesisyonan ko na magnegosyo na lang. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento, Brother Bador. Gumagalang at nagpapasalamat, Junjun ng Kingdom of Saudi Arabia. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isa na namang kwento sa pangalang Junjun. Kung bakit ka nariyan ngayon sa kinatatayuan mo, kung bakit tagumpay ka sa larangan ng hanap buhay mo, nariyan ka dahil ikaw ay pinatibay ng iyong sariling karanasan. Marunong ka makisama sa kapwa, ikaw ay matiisin, matiyaga, nagsusumikap
at may pagpupursige sa buhay. Ang mga naranasan mong hirap noon sa buhay ay nagpatatag sa iyo dahil ikaw ay praktisado na sa pagharap sa hirap ng buhay. James 1:2-4. Mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi, alam nyo na pag tinitest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo para maging perfect kayo, kompleto at walang kahit anong kulang. Walang kulang sa iyong pagkatao. Asanay ka na bumata ng hirap. Josue 1:9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kusa at mag-isang umiinog ang mundo at hindi talaga maiiwasan na makaranas ng paghihirap. Pero, napagtagumpayan na iyon ng Diyos. God is our present. Kaya meron tayong kapayapaan. At ang palagi nating tandaan na ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay humihingi ng pagpapala, lalong-lalo na sa mga dumaranas ng takot at pangamba. Patibayin po ang pananalig namin. Imulat kami sa mga leksyon ng mga dinanas naming buhay. Ipakita sa amin ang pag-asa, lalong-lalo ngayon sa may mga pagdurusa sa buhay. Tulungan kami na maging matatag upang masalubong namin ang pagsikat ng panibagong araw. O Diyos na lumalang ng langit at lupa, Diyos na malalapitan namin, idinudulog namin anuman ang dahilan ng paghihirap. O Diyos, hinihiling namin na pagtibayin ang aming pananalig, paglinawin ang isip at ilayo kami sa mga bad influence at makaahon sa mga dinaranas na hirap. Sagipin kami, tapunan ng liwanag ang madidilim na bahagi ng aming buhay. Bigyan ng lakas, pagkalooban ng mga pagpapalang kailangan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.